Simulan na natin ang ikawalong istorya. Dahil sa mga sinabi ni Eren at sa paghahanda ng orc, ay ang dalawa ay napangiti at napatingin na lang sa isa't isa. At ang grupo ng mga halimaw ay tinanong ni Eren kung ang mga ito ba ay galing sa kagubatan ng Anaconda. At ito'y agad na sinagot ng orc habang nilapit nito ang mukha nito kay Eren, na kung ano naman sa kanya kung sila ay galing dito. At sa sagot ng orc, napatingin na lang at napangiti si Eren dito, at agad-agad niya itong hinedbutt bago pa ito makapag-react. Dahil sa pag-headbutt sa kanya ni Eren, tumalsik ang mga dugo nito, at ito ay napatumba sa lupa. Pagkatapos matumba nito, tiningnan lang ulit ni Eren ang mga ito, at dahil sa pagtumba ng orc, hindi makapaniwala ang kanyang mga kasamahan. At ang mga ito'y napanganga na lang sa nangyari. Sa kabila naman, ang mga kasamahan ni Eren ay nagulat sa kanyang ginawa, at sa isip pa ni Killian, ito ay masama dahil ito ang unang nagsimula ng atake. Dahil sa mga pangyayari, nag-iba ang ekspresyon ng mga orcs. At ang mga ito'y natawa dahil ang kasamahan nila na si Karta ay dumudugo ang ilong dahil lang sa isang atake ng isang tao. Si Karta ay ang kasalukuyang orc na kaaway ni Eren, kaya tawagin na lang natin itong Karta. Habang patayo si Karta sa kanyang pagkakatumba, wala pa ring tigil ang kasamahan nito sa pagtawa sa kanya. Sa mga pangyayaring ito, napaisip ang mga kasamahan ni Eren kung ano ang dahilan ng pagtawa ng mga halimaw. Nang muling makabalik sa pagtayo si Karta, agad nitong sinigawan si Eren. At tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit sinagot lang ito ni Eren, na yon ay dapat na tinatanong niya sa kanya dahil sa kontrata sa pagitan nila at ng mga Pendragon. Ipinagbabawal sila na lumabas sa kagubatan ng Anaconda, at gayunpaman, andito sila sa labas. At sa sinabi nito, napasagot si Karta na ito ay kanyang kasalanan dahil siya ay inabandona ng deity ng kagubatan, kaya sila ng mga orcs ay tumatanggi na pagsilbihan nito. At dahil dito, kahit na kailangan nilang sumunod sa deity, ay hinding-hindi sila susunod sa kanya, kasi nawalan nito ng parehong katayuan sa deity ng kagubatan, dahil ito ay nabigo na bumuo ng kasunduan sa kanya. Dahil sa sinabi nito, napaisip si Eren kung ang tinutukoy ba nila na deity ay ang puting dragon na si Soldray. At habang nakatayo lang si Eren, nilapag ni Karta ang kanyang sandata sa lupa at nilagay nito ang kanyang kamay sa direksyon ng kanyang mga kasama at sinabing, ang rason kung bakit sila umalis sa kagubatan ay para sila ay makatikim ng dugo at makipaglaban ng malaya habang sinasakop nila ang teritoryo. At sa sinabi ni Karta, napangiti si Eren at sinabi niya na naiintindihan niya ang kanyang ibig sabihin, at ang ibig sabihin nito ay ang mga ito ay nauuhaw lang sa dugo. At hinanda din ni Eren ang kanyang mga kamao. At dagdag pa nito na hindi nila magagawa ang kanilang mga gusto, dahil sa kasamaang palad, kailangan niya ang lakas ng mga ito. Kaya sinabi ni Eren na alam nito na hindi ang mga ito susunod sa kanyang mga utos, kaya kinuha na lang nito ang problema para pumunta sa harap nito. At tinanong nito kung alam ba ni Karta ang dahilan kung bakit niya itinabi ang kanyang mga sandata. At sa sinabi ni Eren, napasagot si Karta na kahit ito ay isang tao lamang, parang alam nito ang patakaran ng mga orcs. Agad din itong tinapon ang kanyang hawak na sandata sa lupa. At nasambit ni Eren na alam niya itong mabuti, dahil basta ang kalaban nito ay walang hawak na kahit anong sandata ay hindi din ito hahawak ng kahit ano. At dapat nitong tanggapin kapag ito'y hinamon ng duelo. At sa sinabi ni Eren, nanlaki ang mga mata ni Karta dahil hindi niya inaakala na ganun karami ang kaalaman ni Eren sa mga orc. At ito'y naghanda para umatake. Pero bago yon, natanong muna ni Eren kung ito ba ay lalaban dito sa ganitong patakaran. At ito'y agad namang sumang-ayon, at dali-dali na sumugod ang dalawa sa isa't isa, kung saan nagpakawala kaagad si Karta ng suntok, ngunit ito'y nailaga ni Eren dahil sa paghawak nito sa kanyang balikat at pagtalon. At habang nasa itaas si Eren, dahil sa nakita niyang atake ng orc, napaisip ito na totoo nga na ito ay mas malakas at mas magaling sa pakikipaglaban kesa sa mga normal na orcs. At kung natamaan ito ng kanyang suntok ay ordinaryong tao, paniguradong nadurog na ang mga buto nito. Dahil sa pagtalon ni Eren, si Karta ay dali-daling lumingon para magpakawala ng kasunod na suntok, ngunit si Eren habang nasa ere ay itinaas din ang kanyang kanang paa at nagpakawala ng malakas na sipa, kung saan ang kanilang mga atake ay nagkasalubong. At sa sobrang lakas ng atake nilang dalawa ay gumuho ang lupa na inaapakan ni Karta at ito din ay naglikha ng usok. Dahil sa mga pangyayari, nanlaki ang mga mata at napanganga sina Killian, Tata at si Kazal. At sa likuran naman nila,
kung nasaan sina Luna at Joseph, hindi din ang mga ito makapaniwala sa sagupaan ng dalawang ito. At pagkatapos ng pagkasalubong ng kanilang mga atake, si Eren ay lumapag sa di kalayuan. At paglapag nito, nanlaki ang mga mata nito, dahil pagtingin niya sa kanyang paa, ang sapatos ng kanyang matigas na armor ay nasira. Kaya napaisip ito, na wala itong reklamo sa lakas ni Karta, ngunit hindi ito kasing bilis ng nakalaban niyang orc sa nakaraan. Subalit, nasambit nito sa kanyang sarili na alam nito na hindi pa nito ginagamit ang kanyang buong lakas. At habang si Eren ay nakatayo, may narinig ito sa loob ng usok na nasa kanyang harapan. Ito ay si Karta na agad-agad siyang inataking muli. Dahil narinig nito ang sinabi ni Eren, nasambit nito na hindi na kailangan pang sabihin yon, dahil ang mga tao ay mamamatay kaagad kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas. Kaya iyon ang rason kung bakit gagamitin niya lang ito sa kalaban na makakapahinto ng kanyang mga kamao. At napangiti si Eren dito, at nasambit nito, na ito na ang oras para harapin niya ito gamit ng kanyang buong lakas. At napasagot si Karta, na iyon ang kanyang gagawin, at hindi niya inaakala na magagawa niya itong painitin ng sobra sa kanilang laban. Kaya umakma ito ng malakas na suntok, at sinabi nito na si Eren ay isang kakaibang tao. At ito ay nagpakawala ng napakabilis at napakalakas na suntok, kung saan ikinabahala nito ni Eren dahil muntikan na itong matamaan. Subalit kahit ito ay nakailag, ay ito pa rin ay nadaplisan sa kanyang mukha kung saan ito ay kanyang ikinasugat. At napaisip si Eren na ito'y mabilis. Dahil sa natamong sugat, saglit na natigilan si Eren at napahawak sa kanyang mukha. Subalit hindi ito binigyan ni Karta ng oras para makapagpahinga dahil agad-agad din itong sinugod ulit si Eren ng napakabilis. At sa bilis nito, nagulat si Eren dahil hindi niya inaasahan na ito ay kaagad na makakapunta sa kanyang harapan kaya hindi ito nakapaghanda. At nang makaposisyon si Karta sa kanyang harapan, napasigaw ito ng Pendragon. At nagpakawala ito ng napakalakas na atake, kung saan dinipensahan ni Eren ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtakip ng kanyang ulo gamit ang kanyang dalawang kamay. At dahil sa pangyayari, napatakip ng bibig si Luna sa pag-aalala kay Eren at hindi ito makapaniwala na nakatanggap ito ng ganoong kalakas na atake. Si Joseph naman ay nanlaki na lang ang mga mata dahil sa lakas na ipinalabas ng orc, at sa kabila naman, si Killian ay natigilan dahil sa pag-aalala kay Eren. Si Kazal naman ay napanganga na lang sa mga pangyayari, at si Tata naman ay mangyak-ngiyak sa takot dahil sa kanyang mga nakita. Dahil sa lakas ng atake, tumalsik si Eren kasabay ng paglabas ng dugo nito. At dahil dito, napasigaw ang kanyang mga kasama ng kanyang pangalan. Dahil sa lakas ng suntok na binitawan ni Karta, ito'y ulit na lumikha ng malaking usok kung saan natakpan si Eren, kaya hindi makita ng lahat ng nanunood kung ano ang kanyang kinahinatnan. Makikita si Karta na napapaisip, dahil alam niya na siguradong natamaan niya ito, subalit iba ang kanyang pakiramdam. Kaya napatingin na lang ito sa kanyang mga kamao, nang may bigla itong narinig. Lintik, wika nito, habang papalabas sa usok. Ito ay si Eren kung saan ito ay patuloy pa rin na nakatayo sa kabila ng nakuhang atake. Pero makikita ang kaliwa niyang kamay na may malaking pinsala. At ang noo nito ay grabe ang pagdudugo subalit napasabi lang ito, na ang kanyang katawan ay kinakalawang na. Dahil ang mga nilalabanan nito ay puro lang mahihina. Dahil sa paglabas ni Eren, mangiyak-iyak si Luna dahil nakita nitong walang may masama na nangyari kay Eren kaya ito ay naginhawaan. At si Joseph ay muling hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga orcs naman ay grabe ang tuwa at napabilib kay Eren. Si Killian naman at ang dalawang familiar ay nagulat din sa paglabas nito dahil hindi ang mga ito makapaniwala na ito'y ayos lang matapos nitong matanggap ang napakalakas na atake ng orc. At napaisip si Killian kung paano pa itong nakakatayo sa ganoong atake. At wala pa din itong may naririnig kung saan may nanalong tao laban sa orc ng one-on-one. At dahil si Eren ay tagapagmana ng pamilya ng Pendragon, kailangan nilang maging prioridad ang pagpoprotekta dito. Kaya sumigaw si Killian at inutusan ang kanilang hukbo na sumugod at protektahan ang kanilang young master, at agad-agad din ang mga itong sumang-ayon at sumugod. Subalit sila ay pinahinto ni Eren, at sinabihan niya ang mga ito na manatili kung saan sila naruroon. At nasambit nito habang patuloy ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mukha, na ito ay laban sa pagitan niya at ng orc. At dagdag pa nito na hindi niya kailangan ng kanilang proteksyon. At dahil sa sinabi ni Eren,
ay napakagat na lang si Killian ng kanyang mga ngipin at sumang-ayon na lang ito sa kanyang utos. At dahil sa mga kaganapan, ang orc na may suot na manto ay pumalakpak. At ito'y nagsabi na ito'y kahanga-hanga ng ilang beses habang ito'y patuloy pa rin sa pagpalakpak. At nasambit nito na hindi niya maisip na ito ay buhay pa matapos harapin si Karta, na kilala bilang pinakamalakas na orc sa loob ng kagubatan ng Anacona, bilang kanyang kalaban. At dagdag pa nito, ito ay kakaibang tao, habang tinitingnan si Eren at si Karta na nakaharap sa isa't isa. At habang humuhupa ang mga usok sa kanilang tinatayuan, nasambit ni Eren na ito ay magiging mahusay na rehabilitasyon para manumbalik ang dati niyang sarili. Kaya dagdag nito na ito ay oras na para ilabas din niya ang kanyang buong lakas. At dahil sa sinabi nito ay nasabik si Karta, at nasambit din nito na siya ang pinakaunang tao na nabuhay pagkatapos kainin ang kanyang kamao ng harap-harapan. At dagdag pa ng orc ay konting oras na lang ang natitira sa kanya bago ito sumuko dahil sa kanyang mga sugat. At habang hawak-hawak ni Eren ang kanyang noo dahil sa sugat nito, napatanong na lang ito kay Karta, kung ganoon ba, at kung ito ba ay nang iinsulto sa kanya. At nasambit nito na ang ganito kaliit na bagay, gamit ang kanyang regeneration ability na taglay, ay parang gallows lamang. Sabay pakita nito sa kanya ng kanyang noo, kung saan ang sugat ay unti-unting nawawala. At dahil dito, ito ay ikinagulat ni Karta at napaisip ito at napatanong sa sarili kung ito ba ay totoong nawala. At nasambit nito na ito ay kakaiba, sabay sugod ulit kay Eren. At habang sumusugod ito, nasabi nito na nakukuha nito ang kanyang interes. At pinagdikit nito ang kanyang mga kamao, at tumalon ng mataas at inatake nito si Eren. Ngunit si Eren ay nakailag papalayo sa pamamagitan ng paglundag pa atras. At nang makagawa ng distansya si Eren, napatingin ito kay Karta at naisip nito na para matalo niya ito, ay kailangan niyang pakawalan ang kanyang buong lakas sa pag-atake sa mahalagang bahagi ng katawan ng kanyang kalaban. At para magawa yon, kailangan niya rin na limitahan ang mga kilos nito. Pero naisip nito na ang mga orc ay may simpleng pag-iisip, at saka mayroon din siyang regenerative ability kaya ito ay magiging madali lang para sa kanya. At nang makita ito ni Karta na hindi gumagalaw at nag-aabang lang ng susunod na atake, ito ay sinugod niya ulit. Habang ito'y sumusugod, napatanong ito kung saan napunta ang kanyang sigla, at kung hindi ba ito napapagod ng kakailag lang. Si Eren ay nagpatuloy lang sa pag-ilag sa kanyang mga atake, at nasambit ni Eren na ito ay ang hindi kahanga-hanga, dahil ang tanging alam lang ng mga orc ng Anacona ay sumuntok gamit ng kanilang mga kamao. At dahil sa simpleng pag-iisip ni Karta, ito ay agad na nagalit kay Eren, at natanong nito kung ito ba ay ginagawa silang katatawanan. Agad ulit itong sumugod, ngunit ngayon naman ay itinaas nito ang kanyang kanang paa, at nagsabi na ipapakain nito ang mga sinabi ni Eren sa kanyang sarili, at ito ay nagpakawala ng malakas na sipa. Ngunit ito ang nais ni Eren na mangyari, at naisip nito na ito ay nahulog sa kanyang patibong, kaya sinalo nito ang malahalimaw na sipa ng orc. Kahit na inaasahan na ni Eren ang atake, ramdam pa rin ito ang lakas ni Karta, at dahil sa lakas ng sipa nito, nadurog ang mga buto ng kanyang braso. At dahil napansin ito ni Killian, napasigaw ito sa pag-aalala kay Eren dahil sa pinsalang natamo nito. Pagkatapos ng atake, nasabi ni Karta na ngayon ang kamay niya ay hindi na niya magagamit, kaya ito na ang magiging katapusan niya. Ngunit si Eren ay napangiti na lang ng malaki, at nasambit nito na ito'y nahuli niya, habang hawak-hawak ang paa nito ng kanyang mga kamay, kahit nadurog ang mga buto ng kanyang isang braso. At dahil dito, ikinagulat ito ng orc dahil hindi ito makagalaw sa higpit ng pagkahawak ni Eren. At habang sinusubukan nitong makawala, sinabi ni Eren na ang kanyang kamay ay pwede nitong kunin kahit kailan. Subalit, ito na ang kanyang katapusan ngayon. Dahil sa mga nangyayari, napaisip si Karta na sigurado itong nabali ang kanyang mga buto, kaya nagtataka ito kung paano pa ito nakakagalaw, pero napagtanto nito na ito ang kanyang pakay sa simula pa lang. At habang hawak-hawak ni Eren ang isang paa ni Karta, binuhat niya ito kasabay ng kanyang pagtalon, kung saan ang dalawa ay umangat sa ere. At dahil dito, nawala ng paraan na makaiwas ang orc, kaya habang sila ay nasa ere, kumuha ng buwelo si Eren at ito ay nagpakawala ng malakas na sipa sa mukha ni Karta, kung saan napadura ito ng dugo. At nang lumapag si Eren sa lupa, napatingin na lang ito sa kanyang kalaban habang ito ay nahuhulog. Dahil sa pagkatalo ng orc,
nanlaki ulit ang mga mata ni Killian, Tata at Kazal at ang mga ito ay hindi makapaniwala sa nagawa ni Eren. Si Joseph naman ay napatayo na lang at walang may masabi. Si Luna naman ay napahawak na lang sa kanyang mga kamay habang ang pareho ay nakatingin kay Eren. Ang orc naman na nakamanto ay makikitang masaya, at ang ibang orc ay napasabing ito'y napakahusay at ito'y hindi kapanipaniwala. Agad nilang nilapitan si Karta na nakahandusay sa lupa. At habang ang mga ito ay masaya, napasigaw sila na si Karta ay natalo. At nasambit nila na ang Pendragon na si Eren ay isang napakalakas na tao. Si Eren ay napatingin na lang kay Karta habang hawak-hawak nito ang kanyang braso kung saan naputol ang mga buto nito.